Amen. Papuri po sa ating Panginoon. At salamat po muli sa pagkakataong ito na sama-sama po tayo upang ang salita ng Panginoon ay minsan pa magbigay ng panibagong kalakasan, kalaguan sa ating buhay pananampalataya. Lalong-lalo na sa pagkakataong ito na ang ating bibigyang pansin ay may kinalaman sa living up to your true worth. Ito po yung ating magiging paksa ngayong umaga. Kaya ihanda niyo po ang inyong mga sarili para po sa salita ng Panginoon. Now, have you ever felt that because you failed in some areas of your life, you consider yourself a failure? Or maybe because you lack something or you see yourself weak, your weakness more than your strengths, kaya you are embarrassed of yourself? Or do you even wish na sana if you could have been somebody else, siguro mas magtatagumpay ka? In today's message, living up to your true worth, we will look up at the Word of God on the dangers of failing to live up to your true worth. At mula din sa salita ng Diyos ay makita natin on how are we able to live up to our true worth. Sapagkat yun talaga ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya hingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay as we come to Him in prayer. Our gracious and loving Father, we come to you, Lord God, with praises and thanksgiving in our hearts. Kinikilala namin, Panginoon, na Ikaw ang dakilang Diyos na gumagawa sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na laging nagpaparanas ng iyong pagmamahal, biyaya, at kahabagan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, na sa pamamagitan po ng aming pagkakakilala sa iyo, sa amin pong sa iyong pagkatubos sa amin at sa aming pananalig sa aming Panginoong Hesus, binigyan mo kami ng pribilehiyo upang maging kabahagi, kabilang ng iyong kaharian, at binigyan mo kami ng karapatan upang tawagin ka namin bilang iyong Ama dahil kami ay iyong mga anak. Sa oras pong ito, Diyos, as we once again come in your presence to worship you, to give glory and honor to your holy name, we ask for your Holy Spirit, Lord God, that you would guide us, Lord, sa pamamagitan po ng gawaing ito, Diyos, and continue to speak to us sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. I pray, O God, na nasan man ang iyong mga lingkod, ano man ang kanilang mga ginagawa sa oras na ito, Panginoon, or ang kanilang kalagayan, ano man ito, ikaw ang nakakakita. Ngunit alam ko, O Diyos, na sino mang lumalapit sa iyo ng may pananampalataya at anumang mga pangangailangan right now, Lord, kung meron mang mabibigat na circumstances ang aking mga kapatid, O God, na sa kabila ng lahat ng yon ay inuna ang iyong kalooban at humarap sa iyo, Panginoon, knowing na makakatagpo ka at nais kang sambahin, luwalhatiin, Panginoon, at ipinangako mo na kung uunahin namin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, O Diyos, anumang aming mga pangangailangan ay ipinagkaloob mo na sa amin. Idaragdag mo ito sa amin, O God. Kaya sa oras pong ito, yun po yung aming pananampalataya. O Diyos, kasama ka namin, ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan, at nagagalak ka na ang iyong mga anak ay nagtitipon at nasa iyong presensya, Panginoon, na niluluwalhati ka at sinasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman, O Diyos, hayaan mo na ibalik namin sa iyo ang aming sama-samang pagpupuri, ang aming sama-samang pagpapasalamat sa araw na ito na kami po, Panginoon, ay iginather mo sa araw na ito ng pananambahan upang ikaw ay aming purihin sa aming mga buhay. We give you glory and praises. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Dito po sa ating bahagi ng banal na kasulatan na pag-aaralan, ito po ay nasa aklat ng unang Samuel, chapter 1, verses 1 hanggang 18. Ito po ay isang tagpo na kung saan makikita natin ang buhay ni Ana, na siyang ina ni Prophet Samuel. Hayaan niyo po, nabasahin ko po ang passage natin. Sabi po, ganito po ang matatagpuan natin sa unang Samuel, chapter 1, verses 1 hanggang 18. Sa Ramataim Sophim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Eliu na anak ni Tohu at apo ni Sup na Eprateo.
Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba kay Yahweh sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Ofni at Pinees bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagaman mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang binibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, ano pat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain. Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin? Minsan, matapos silang kumain sa Silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan bagkos ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya'y nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito at sinabi, tama na yan, umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana, na hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyo, nagtindig siya at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Now, in this passage, we are focusing sa buhay ni Ana at sa misery na idinulot sa kanya ng kanyang mababang pagtingin sa kanyang sarili at kung ano ang kanyang ginawa to be able to live up to her true worth. Actually, the name Hannah, kung titingnan po natin, ang ibig sabihin po nito ay grace or favored. Ngunit dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan, makikita natin that she was not living up to her true worth. All she can see in her life were her miseries dahil sa mga kakulangan niya o kawalan niya ng anak o yung kanyang pagiging baog. Para sa kanya, it's a disgrace itong ganitong kalagayan niya. At ang matindi, ang kanyang self-worth ay lubhang naapektuhan ng mga sinasabi ng mga taong nakapaligid sa kanya at ito ay nagdudulot sa kanya ng distress o pagkabalisa or extreme anxiety. Kabaliktaran naman si Hannah ng ating pinag-aralan na si Jabez. Na bagamat itong si Jabez, ang kanyang pangalan ay idinugtong, ito ang ginamit ng kanyang ina na ipinangalan sa kanya sapagkat nabuhay ang kanyang ina at pinanganak niya si Jabez sa dusa, sa hapis at paghihirap. Kaya naisip niya na ito ang ipangalan kay Jabez na parang wala siyang makita na magandang buhay na idudulot si Jabez. At ano po ang nakikita natin? Bagamat yun ang paniniwala ng ina ni Jabez, nakita natin na si Jabez, he defied all odds. Nilabanan niya ang lahat ng mga hadlang upang siya ay mabuhay ayon doon sa kung ano talaga ang nais ng Diyos na uri ng buhay na maranasan niya. She defied all odds so that he could live to his true worth
as what God has destined him to be. At nakita natin, ang sabi doon sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10, lahat ng kanyang ipinanalangin, pinangyari ng Diyos. Binago ng Diyos. And he was able to live up to the designed life that God has had for him. Samantalang itong si Hannah, on the other hand, dito makikita natin siya na she was struggling sa kanyang buhay. She was greatly affected sa nangyayari sa kanya. At ang kanyang self-worth ay napakababa. Sabi nga dito, basahin ko po uli ang bahaging ito, at unti-unti ay tingnan natin yung mga pangyayari. Nasabi sa verse 1, simulan ko po muli, sa Ramataim Sophim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elio, na anak ni Tohu, at apo ni Suf na isang Eprateo. Ang sabi dito, dalawa ang asawa ni Elkana, meaning noon ay allowed sa kanila ang ganitoong practice. At ang kanyang asawa ay si Ana at si Penina. But the problem is, sa dalawang asawang ito, si Penina ay may dalawang anak at si Ana naman ay wala. At taon-taon, makikita natin yung kanilang pagiging, isang Hudyo, isang Israelita. Napakahalaga sa kanila ng mga yearly na mga festivals. At ino-observe nila ito bilang mga Jew. Kaya sabi, taon-taon, pumupunta sila sa Silo, sa Elkana, kasama yung kanyang mga anak at kanyang dalawang asawa, upang sumamba kay Yahweh sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni na Eli, na sina Opni at Pinees. At tuwing maghahandog si Elkana, ang ginagawa niya, binibigay niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. So, ibig sabihin, kung si Penina ay may dalawang anak, so ibig sabihin, 3 bahagi ang ibinibigay na panghandog ni Elkana para sa pamilya ni Penina. Samantalang pagdating kay Ana, bagamat mahal niya ito ayon sa verse 5, ay isang bahagi lamang ng handog ang kanyang ibinibigay, sapagkat yun nga ang kalagayan ni Ana, siya ay walang anak. At dahil nga sa kalagayang ito ni Ana, na siya ay walang anak ng mahabang panahon, isa ito sa nagbibigay sa kanya ng mababang pagtingin sa kanyang sarili. She was living in misery because of this truth. Bakit po? Kasi nga, ang ginagawa po ni Penina, kapag sila ay naghahandog taon-taon, tinutuya siya ni Penina. Kumbaga, yung kanyang kalagayang ito ng pagiging baog, pagiging walang anak, ay isang kalagayan na sinasamantala ni Penina upang yung kanyang karibal ay lagi niyang tuyain at papanghinain yung kanyang kalooban. Kaya naman si Ana, feeling niya, dahil sa kawalan ng anak, feeling niya she's not a perfect woman. Yun na yung kanyang pinaniniwalaan. At dito makikita natin that Hannah was suffering so much emotionally. In fact, she would cry so much na maging ang kanyang kalusugan ay affected na rin. Sabi, hindi na siya nakakakain dahil sa sobrang sama ng loob. At ang ginagawa na lang talaga niya ay umiyak ng umiyak. And mind you, ang matindi po nito, taon-taon, lagi na lang na ganon ang sitwasyon. Yearly, she would suffer deeply because of this truth. Now, sa verse 8, makikita natin na kahit inaalo na siya ng kanyang asawang si Elkana, siguro ito ay nagtatampo na rin sa kanya dahil parang hindi na siya nabibigyan ng pansin, hindi na nakikita ni Hannah or Ana sa Tagalog, hindi na napapansin ni Ana yung mga pagsisikap, yung mga pagkalinga na pagmamahal na ipinapakita at ipinapahayag ni Elkana na kanyang asawa para sa kanya. Ang totoo, sabi ng verse 8, kaya't nilalapitan siya ni Elkana, tinatanong, Ana, bakit ka na umiiyak na naman? Kumbaga, hindi ito nalilingid kay Elkana. Alam niya yung pagdurusa ni Ana at concerned siya. At kapag hindi kumakain si Ana, ay talagang inaalo niya at gusto niya na palakasin ang kanyang kalooban. Kaya sabi niya, bakit ayaw mong kumain? Bakit ka ba ganyan? At ang sabi niya,
Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 asawa kaysa akin? So, ibig sabihin, para kay Elkanah, may anak man sila o wala, hindi mahalaga yon. Para sa kanya, si Ana ay mahal niya. Para sa kanya, si Ana, may anak man o wala, ay hindi importante yun, hindi yun issue sa kanya. So, kung titingnan natin, alam niyo mga minamahal, mga kapatid, in one way or another, katulad ni Ana, I'm sure, somehow, bawat isa sa atin maaaring may mga naging karanasan in the past, mga katulad ni Ana, na mga issue ng self-worth, na dahil doon sa ilang mga circumstances ng inyong buhay, siguro meron din pagkakataon sa inyong sarili na you have looked down at yourself also, katulad ng naging karanasan ni Ana. Na minsan siguro dahil sa yung iba sa atin, mayroong kalagayan na pagkatiningnan ng katayuan sa buhay, lalo na sa mga pamilya, hindi mo maiwasan na may kumpara ang iyong sarili o ang iyong pamilya sa iba. Na ang tingin mo sa iyong sarili, katulad ni Ana, ay parang mas mababa, yung parang pakiramdam mo na yung iba ay nakahihigit sa iyo at ikaw naman ay walang kakayanan. So yun yung minsan kalagayan ng mga tao na merong mababang pagtingin sa kanilang sarili. At marahil yung iba sa atin ay in the past, we have some experiences like that. Or maybe some of you, maging sa panahon na ito, ay you are having issues of self-worth. Alam niyo po, ang ating self-worth or yung tinatawag na self-esteem ay naaapektuhan sa pamamagitan ng pagtingin o pagtrato ng ibang tao sa atin. How we see ourselves and how others see us are the two very important issues sa ating mga buhay. Kaya kung hindi mo alam ang iyong self-worth, kung sino ka bilang anak ng Diyos, lalo na kung hindi mo alam kung paano ka magre-respond o tutugon ng tama, kung paano ka kinikilala o pinapahalaga ng ibang tao, I'll tell you, this issue of having a low self-worth, yung pagkakaroon ng issue ng iyong self-worth, it will affect you very, very deeply, katulad ng nangyari kay Hannah. Why? Because basically, tayo bilang mga tao, we are people who desired to be like. Kaya nga, ngayon po sa panahon ng social media, napakahalaga sa atin yung kahit yung simple lamang na clinic yung like sign. Yung merong nag-like sa iyong ipinost, natutuwa na tayo doon. Simpleng bagay, lalo na kapag kayo ay hinart pa or may comment pa. Bakit? Kasi yun po yung kalagayan natin bilang mga tao. Basically, we desire to be liked, to be appreciated, to be accepted, lalo na to be loved. Ito yung nagpapataas ng ating self-confidence, ng ating mga self-esteem, yung pagkakilala natin sa ating mga sarili. Kaya, kung mataas ang pagkakilala mo sa iyong sarili, anong nangyayari? Ang ganda ng pakiramdam mo, maayos ang pakiramdam mo. Ngayon, pag sinabi kasing self-esteem, ang ibig sabihin niyan ay yung alam mo yung halaga mo. Kaya kung alam mo yung halaga mo, dapat panatilihin mo kung ano yung halaga mo. Kaya lang minsan hindi natin yun nakikita because of some circumstances na dumadating sa ating mga buhay. Nakakalimutan talaga natin, sino nga ba tayo? At yun ang nangyayari, o yun yung mga dahilan kung bakit, yun, ang nangyayari nga, bumababa yung ating self-worth. Kaya kung alam mo na ikaw ay mahalaga, dapat pinananatili mo yung halaga na yan. Dapat alam mo yan sa iyong buhay. Meaning, huwag mong maliitin ang sarili mo. Kasi, ang totoo, mahalaga ka. Now, hindi ko po sinasabi na you have to be proud of yourself na ang dating naman ay parang ang yabang naman. Ay hindi naman po ganon ang aking nais na tukuyin. Kundi, what I am saying is that if you know your real worth,
then let it define you. Hindi yung mga kakulangan mo o pagkakamali mo o lalo na yung sinasabi o opinyon ng iba tungkol sa iyo. Hindi yon ang dapat na mag-define sa buhay mo, kundi ano yung pagkakilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos at kung gaano ka kahalaga. Let it define you. Hindi yung mga sinasabi ng mga tao sa iyo or yung maaaring mga pagkakamali na nagawa mo. Hindi yan ang magdi-define ng buhay mo. Living up to your true worth. Napakahalaga po. And Anna struggled sa sitwasyong ito. Her name, Anna or Hannah, means favored one. Pero nag-i-struggle siya. Hindi siya namumuhay doon sa kalagayan na bilang favored one. Instead, ano po ang nangyayari? Dahil sa sinasabi ng tao sa kanya, yung katotohanan na she was favored, namumuhay siya sa misery ng mahabang panahon. Now, katulad ni Anna, may mga tao rin na nag-i-struggle sila kung paano ba nila ilalagay ang kanilang sarili sa harapan ng ibang mga tao. Kumbaga, nagiging asiwa sila, hindi sila komportable sa kanilang mga sarili. Sa halip na mamuhay or tumayo sila kung sino ba talaga sila bilang sila. At kapag ka ganito po ang kalagayan, mga kapatid, yung you are not living up to your true worth, may danger po dito. At katulad ni Hannah, nakita po natin yung danger na naranasan na. She was suffering emotionally. She was suffering physically. Kumbaga, taon-taon, iiyak siya nang iiyak at hindi kakain. Imagine niyo, for a very long time, she allowed her life to be dragged doon sa ganong sitwasyon ng buhay. At hindi lamang siya nagsasuffer emotionally, physically, and I believe she is also suffering spiritually. Bakit? Kasi bagamat siya nagpupunta doon sa kanilang pagsamba taon-taon doon sa silo, dala-dala pa rin niya ang mga kabigatang ito sa mahabang panahon. So, hindi siya malaya sa kanyang sarili, hindi maayos ang kanyang kaugnayan sa kanyang kapwa. So, may problema siya morally at lalong yung kanyang pagharap sa Panginoon. Samantalang, ang talagang disenyo ng Diyos sa kanya is, imagine niyo, napakagandang pangalan. Kaya si Mami, meron siyang Anna, Daisy Ann. So, ibig sabihin, Daisy is a favored one. At si Jeanne din po, meron ding Ann ang kanyang pangalan. Also, she is a favored one. Now, kailangan nating, kumbaga kung maunawaan natin na yun ang kalooban ng Diyos, yun ang disenyo ng Diyos, we have to live up to what God has designed us. Ayon doon sa disenyo ng Diyos, yun yung dapat nating kapalooban at yun yung ating dapat lakaran. Kaya lang, ang nakita nga natin, Anna failed to live up to her true self-worth, to her true worth. Kaya ano nangyari? She suffered her life for a very long time. Nagsuffer siya miserably. Now, meron din pong mga ilang manifestations ng self-worth na nais ko na makita natin mula sa buhay ni Anna at maging sa atin, makikita natin na kapag ang mga bagay na ito ay inyong napapansin na nagmamanifest sa inyo, now, maging maingat po kayo sapagkat ang mga bagay na ito ay mga palatandaan na maaaring ito ay magdulot sa inyo ng pagtingin ng mababa sa inyong sarili. At may danger po kapag ito ay pinanatili ninyo sa inyong mga buhay. Here are some manifestations of low self-worth. Number 1, you are embarrassed of yourself. Yun bang uncomfortable ka to be with other people, and even worse, you dislike yourself for reasons of your maaring deficiencies or maaring yung status ninyo sa buhay, kasama na dyan yung educational attainments, mga weaknesses, and even
a couple of failures in your life. Some people like Hannah, they feel embarrassed and uncomfortable kapag ka itong mga bagay na ito na kahinaan nila ay nalaman ng ibang mga tao, yun yung dahilan kaya sila parang nahihiya. Ito yung dahilan kaya parang aloof sila na makisalamuha sa ibang mga tao. Kaya nga po, mapapansin natin na marami tayong mga itinatagong mga secrets, di ba? Kasi ayaw nating malaman ng mga tao itong ating mga weaknesses na ito. Kasi alam natin, when people notice these secrets, itong mga weaknesses na ito, itong mga bagay na alam nating at our disadvantage, alam natin na people might take this as their advantage over us. At katulad ni Penina, ito yung ginagawa niya kay Ana kasi alam niya na yun yung kahinaan ni Ana. So, itinotorment niya si Ana taon-taon. At ayaw din natin na gawin ito ng ibang mga Penina sa ating mga buhay, katulad ng naranasan ni Ana. So ito po yun, isa, you are embarrassed of yourself. Ano pa po ang ilang mga manifestation ng low self-worth? Second, sometimes you wish you are someone else. Para bang ang katulad ni Ana, siguro sinabi niya, sana naging katulad na lang ako ni Penina na katulad niya, hindi ako baog, mayroon akong anak. Diba, minsan may mga times na ang iba sa atin ay parang nagwi-wish na sana ganito tayong tao or sana katulad ako ni ganito, maganda, matalino, or katulad ako ni ganito, anointed, mayaman. Sana ang mga magulang ko ay sina Lopez, sina Ayala, sila Sobel. So some people like Hannah, they feel that they will be more liked or appreciated or even loved if they were somebody else. Now, itong kalagayan na ito na ganitong kaisipan ay pagpapakita din ito ng self-worth. Yung mababang self-worth. Kaya anong ginawa ni Ana dahil doon sa kanyang kaisipan na yon na hindi siya katulad ni ganito, na nandun sa kanyang sarili, para bang pinatay niya ang kanyang sarili sa inggit. Dahil si Penina ay may 2 anak, samantalang si Penina naman, kung titingnan natin, siya naman ang inggit na inggit kay Ana dahil siya naman ang mahal ni Elkanah. But because of her low self-worth, si Hannah, dahil mababa ang tingin niya sa kanyang sarili, naisip niya na mas mabuti pa rin ang kalagayan ni Penina kesa sa kanya. So yun po yun. Kapag ang pakiramdam mo sa iyong sarili, ay gusto mo na maging ibang tao, gusto mo maging katulad ni ganito, ingat po kayo. It may be sign that you are having a low self-worth. Ano pa po? Thirdly, you try to get attention from others. At katulad po ni Hannah, may ibang mga tao na they want to get attention from others because it gives them a sense of worth. Kaya nga yung iba sa sobrang papansin, ano ang tawag natin sa kanila? KSP o yung kulang sa pansin. Kaya itong mga KSP na to, minsan anong ginagawa nila para mapapansin sila? They dress to impress. Kumbaga hindi lang sila basta magdadamit. Gusto nila talagang mapapansin yung kanilang pagdadamit, yung kanilang pag-aayos ng kanilang buhok, yung kanilang mga mukha. Kaya nila na gumawa ng mga, masasabi natin, ng mga loud or ibig sabihin yung hindi common, hindi pangkaraniwan na mga ginagawa ng ordinaryo. Why? Because they try to draw people's attention towards them. Kasi sa pamamagitan nun, when they draw people's attention patungo sa kanila, yun yung nagbibigay ng halaga sa kanila. At pag napapansin na sila, ayun, ang idea nila, mahalaga na sila. Ano pa po? When you are easily hurt or offended by what others say or do to you. Pagpapakita ito ng low self-worth, na para bang lahat na lang ng mga naririnig mo
ay mga bagay na sinasabi ng ibang tao, ang idea mo, laging ito ay mayroong patungkol sa iyo. Ang idea mo, laging minamaliit ka. Ang idea mo ay parang talagang sa iyo lahat yon patungkol. At yun yung nangyari kay Hannah. Yun yung naging resulta, yun yung naging bunga ng misery niya. Yung kanyang mga naririnig ay talagang ito yung nagpababa ng kanyang pagkilala sa kanyang sarili. Hannah failed to live up to her true worth of being a favored one by letting herself be affected by the things others are saying against her. Hindi na niya napansin ang ibang mga magagandang bagay na mayroon sa paligid niya, katulad ng walang pagbabagong pagmamahal ng kanyang asawang si Elkanah. Para kay Elkanah, mahal na mahal niya si Anna. It is not an issue kung may anak man siya o wala. Still, mahal pa din niya si Anna. Ngunit kay Hannah, yung pagiging walang anak niya is a big issue. Mas pinakikinggan pa niya at iniintindi yung mga heartful words ni Penina kesa sa labing concern ng kanyang asawang mahal na mahal siya for who she is. Now, sa ganitong mga tao, ang kanila pong mga self-worth ay talagang mababa. Mas madali sa kanila na pag nakakapakinig sila ng mga ganitong mga negative comments, agad na bumababa ang kanilang pagkakilala sa kanila. Kumbaga yung mga negative comments na ito talaga yung madaling makaapekto sa kanila. Now, ano itong mga bagay na ito? Can you see the danger of letting yourself be affected deeply by what others are saying about you or even against you? Yes, ito po yung danger, ito po yung kapahamakan. Di ba, Pastor, siguro tatanong nyo, di ba dapat lamang namang maapektuhan? Kasi totoo naman yung sinasabi ni Penina tungkol kay Hannah. Talaga namang baog siya. Talaga namang yun ang kalagayan niya. Well, kung titingnan natin, yes, totoo yun. Pero ibang usapan na yung gamitin niya para kutsain si Anna sa mga kahinaan niya. Kumbaga, ibang usapan na yon. Yung para kutsain mo ang ibang tao sa kanyang kahinaan, sa kanyang kakulangan, at lalong-lalo na, ibang usapan na yon, hayaan mong gawin iyon ng ibang tao sa iyo, sa buong buhay mo. Na yun na yung dahilan ng pagsasuffer mo emotionally, malalim na kabigatan, na misery, and yet, you allow it to happen to you. Ibang usapan na yun. Alam mong hindi yun makakatulong sa iyo, tapos hinahayaan mo. Hindi tama yung ginagawa ni Anna, pero ni Penina. Pero mas dapat din nating makita na kung ito ay hindi na nakatutulong sa atin, dapat tayo ay gumagawa ng paraan upang tayo maalis dun sa mga bagay na hindi mabuti sa ating kalagayan. Kay Anna, it affects her morally, emotionally, physically, and spiritually. Pero andun pa din siya. Kaya yun ang ginagawa ni Penina sa kanya. Kinukutya siya. Kumbaga, pinapamukha sa kanya yung kanyang kakulangan na para bang worthless siya talaga dahil sa mga kakulangan ito. Pero ang totoo, hindi yun totoo. Because Anna is a favored one. Kaya every year, tinutuya siya ni Penina. Tinotorment siya sa kanyang kalagayan. And obviously, makikita natin kung bakit paulit-ulit na nangyayari ito kay Anna because she didn't know how to respond to it properly. Kaya tumagal pa ito. Kaya lalong unti-unti bumababa yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Iiyak na lang siya ng iiyak, hindi nakakain. Can you relate to her? Alam ko may mga ibang mga tao sa inyo na ganyan. Minsan may mga pinagdadaanan kayo na mga mahihirap na sitwasyon. And you will just suffer in silence. Bakit? Kasi may mga bagay na parang tinanggap nyo na lang na yun na talaga yun. Na ayaw nyo nang maalis. Kahit nahihirapan kayo. Well, nakita natin yung kay Jabez, hindi siya pumayag. Talagang nakita natin, tinayuan niya. Jabez lived up to his true worth.
Kasi alam niya hindi yun ang kalooban at plano ng Diyos sa kanyang buhay. So, ganun din na yung dapat nating makita. Now, dito, si Hannah, her self-worth was low because she focused on her lackness. Kaya mababa yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili kasi ang nakita lang niya yung mga kakulangan at kahinaan niya. At iyon ang problema kapag ang bawat isa sa atin, hindi natin nakita yung tunay na sino tayo sa harapan ng Panginoon. If we fail to live up to our true worth, kung sino talaga tayo sa Diyos at ang makita natin ay itong mga kakulangan at kahinaan natin, then yun yung problema. You will suffer katulad din ng pagsasuffer ni Anna, and she suffered miserably sa kanyang buhay sa mahabang panahon. And that's the kind of dangers that you are in when you fail to live up to your true worth and instead you allow your low self-worth govern you. Well, tandaan niyo po, almost every day, bawat isa sa atin, we are confronted with events, circumstances, situation in our lives that can affect us very deeply emotionally. Ang mga bagay na ito ay makakaapekto sa atin ng malaki sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang mga tao, kung paano tayo makikisalamuha sa iba. So, ito yung mga sitwasyon na kapag hindi natin na-handle ng tama itong mga pinagdadaanan natin, and we'll allow these circumstances affect our true worth before God, ano mangyayari? It can blind us at hindi na natin makita yung mga magagandang ginagawa ng mga tao na inaalaw ng Diyos na pumaligid sa atin. At maaaring ang maging kalagayan ay maging kaisipan ng isang taong mababa ang pagkakilala sa kanyang sarili, lahat na lang ng tao ay katulad ni Penina na nakapaligid sa kanya. Hindi niya na makikita yung mga Elkana. Kumbaga, may mga tao na gano'n na dahil nabigo sila, may mga pangit silang mga karanasan sa ibang mga tao, ano ginagawa nila? Nilalahat na nila. Kaya tandaan niyo po, kung nabigo ka lang sa isa at ayaw mo na magtiwala sa lahat, yan po ay pagpapakita ng low self-worth. And worst, ito pa yung magiging kalagayan, you can also be defensive lagi. Kasi ayaw mo nang gawin sa iyo yung ginawa ni Penina, kaya lahat ng iniisip mo ay laging ang gumagawa sa iyo ng mga bagay, kahit hindi na si Penina, ang laging basihan mo ay yung gawain ni Penina. Now we have to set our hearts, our emotions, maging yung kaisipan natin sa mga bagay na ito. Kailangang tapusin ito upang ikaw ay makalaya at makapamuhay talaga doon sa kung ano ba talaga ang true worth mo sa harapan ng Diyos. Dahil kung hindi, itong mga Penina na ito, itong mga karanasan nyo ng katulad ng naranasan ni Anna sa pamamagitan ni Penina, ito yung magde-define talaga ng inyong buhay. Pero tandaan nyo, that is not the life that God has designed you to be. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, later dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sa verses 11 hanggang 18, makikita naman natin yung turning point. Hannah later on live up to her true worth. Makikita natin. Kaya dito po, finally nakita niya kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang mga kabalisahan. Anong ginawa niya? Sabi sa verse 9, 10, 11, 12, she began to call unto God. Nakita niya na hindi niya dapat hayaan na itong mga bagay na ito, taon-taon na lamang ay magdala sa kanya ng torment, ng misery. So ano ginawa niya? Sabi sa verse 10, she came to God and asked God for a son. Ito po yung makikita natin maganda. Sabi, verse 10, buong pait na lumuluha si Anna at taimtim na nalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkos ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya'y nabubuhay.
hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. At ang matindi, kumbaga makikita talaga natin na later sa pagbasa natin itong verses 12 hanggang 18, imagine niyo po, may nangungutya na sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng kanyang karibal na si Penina. Pagdating pa dito sa templo na kung saan siya ay nananalangin, inahusgahan pa siya ni Eli, saserdote Eli, bilang lasinggera. Pagka ganito naman talaga ang mga sitwasyon mo, no? Parang lahat na lang naman nakapaligid sa iyo, lahat na lang ng mga tao na nakakasalamuha mo, parang ang tingin sa iyo ay parang wala ka na talagang pag-asa. Di lalong bababa talaga ang tingin mo sa iyong sarili. Imagine niyo, of all people, maging itong lingkod ng Diyos, sinatulan pa siya para, ang sabi, siya daw ay manginginom. Isang lasinggera. Kasi sabi dito, verse 12, habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Propeta Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, tama na yan, umuwi ka muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. So, yun po yung sitwasyon. Ano? Kumbaga, ang dami niya ng pain at lumalapit siya sa Diyos para yung pain na yon talagang ibigay na niya sa Panginoon, makalaya na siya. Tapos eto pa ang lingkod ng Diyos sa halip na bigyan siya ng kapanatagan at kapayapaan, nahatulan pa. Ngunit purihin ang Panginoon sapagkat ang sabi nga dito sa verse 15, ano po ang sagot ni Ana? Sabi niya, hindi po ako lasing, sagot ni Ana, ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin. So pansinin niyo yung talagang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Ito yung epekto ng isang tao na mababa ang tingin sa kanyang sarili. Ang sabi niya, siya po ay aping-api. Ito yung kanyang palagay sa kanyang sarili. Kaya tingnan niyo talaga, there is danger when you are not living up to your true worth. Unti-unti, pinapatay, pinapababa ang tingin sa iyong sarili hanggang mawalan ka ng pag-asa. Imagine niyo, aping-api. Anong kalagayan ng isang tao na api? Ito hindi lang basta api, kundi aping-api. Talagang ano siya sa kanyang sarili. Habag na habag siya sa kanyang sarili. Napakababa ng kanyang tingin sa kanyang sarili. Now, pinaliwanag ni Eli ang kanyang sitwasyon at dahil doon, pinaliwanag niya kay Eli yung kanyang sitwasyon at dahil doon ay ang ginawa ni Propeta Eli ay pinagpala siya. Kaya sabi niya, nawa ay ibigay ng Diyos ang iyong hinihiling. Sabi yun sa verse 17, magpatuloy kang mapayapa at nawa ipagkaloob ng Diyos ang iyong hinihingi. Sumagot si Ana, magkatotoo po na sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. And with that, somehow, kung titingnan natin, naghari na ang kapayapaan sa buhay ni Ana. Somehow, nararanasan niya na that, kumbaga, yung talagang kalooban ng Diyos. Makikita natin dito, she was slowly living up to her true worth. Ano yun? Being favored one. Now, ito po yung maliwanag na katotohanan na nais kong makita natin patungkol sa issue ng self-worth. Tandaan niyo po, every one of us are facing issues of self-worth. Bawat isa sa atin. Kailangan tanong, how do we properly respond to these issues? Paano ba natin ito kinakaharap? Bawat isa sa atin, bata man, matanda, lalaki, babae, lahat tayo in every areas of our life, somehow, ay meron tayong sitwasyon na yung na-challenge yung issue na to ng self-worth. Halimbawa po, sa mga kabataan, some children struggle with self-worth dahil mismo sa bahay nila, they were called names such as bobo, tamad, or even
may mga worst na mga magulang na tinatawag ang kanilang mga anak na mga demonyo. Ibig sabihin, yung mga masasakit, masasamang pangalan, doon naririnig at ikinakabit ng mismong mga magulang sa kanilang mga anak. At huwag na tayong umiba. Si Jabez ay yun yung kanyang kinamulatang sambahayan. Even yung kanyang sariling magulang, ang tingin sa kanya ay puro kamalasan ang dala niya. Kaya, ano ipinangalan? Jabez. Sapagkat ipinanganak ko siya sa pagdurusa. Well, maaring kayo bilang mga magulang o yung ibang mga magulang, you may not know it, but these remarks, itong mga masasakit na salita na ito, itong mga pagbibigay ng mga pangalan, or minsan, kahit na maaring sa inyo parang unintentionally, tinawag mo ang iyong anak na bobo, o kaya wala ka bang kapangapangarap, out of your anger or anumang emotion, pero naibigay mo itong masakit na salita na ito sa iyong anak. Alam niyo po ba na yung mga ganitong mga remarks ay katulad ng isang matalim na kutsilyo na sumusugat sa puso ng ating mga kabataan. At itong pilat na ito ay naroroon, malalim. At hindi lamang ito basta-basta natatanggal. In fact, yung ibang mga kabataan na lumaki sa mga ganitong environment, ito yung nag-determine ng kanilang future. Sapagkat walang mga magulang na nakita niya, ang nararamdaman niya sa kanyang sarili, unwanted siya, hindi siya gusto, pakiramdam niya laging nag-iisa. Kaya anong feeling niya? Insecure. Naniniwala siya na walang nagmamahal sa kanya doon sa kanilang sariling pamilya. So anong magiging kalagayan ng isang kabataan katulad nito? Kung mahina ang kanyang sarili, ang kanyang kalooban, definitely magsasuffer ang batang ito sa yung kanyang pagkilala sa kanyang sarili. Kaya nga yung iba, simple lang na minsan tukso, yung nasabihan lang na mataba, para sa iba na hindi sanay na sila ay dinadawan ng kanilang, o hindi sila sanay mag-handle ng ganitong mga criticism or biro sa kanilang buhay. Minsan, they take these things strongly sa buhay nila. At kapag ka hindi nila nakayanan, they even take their lives dahil doon sa mga ganong mga salita. Bakit? Kasi kapag ang isang tao ay nagsasuffer ng low self-worth, ang tingin niya sa kanyang sarili ay aping-api, ang tingin niya sa kanyang sarili wala siyang halaga, hindi rin mahirap para sa kanya na isipin niya na kung mawawala siya, wala namang makakapansin kasi hindi naman talaga siya mahalaga. So imagine niyo po, that's the danger na dala-dala nitoong kalagayan na ito na kapag ka ang isang tao, he failed to live up to his true worth. Dahil ang idea niya, wala naman siyang halaga, so hindi na nga niya papahalagahan ang kanyang buhay. Kaya napakahalaga nitong ating pinag-aaralan, mga kapatid. Living up to your true worth. Now, hindi lamang sa mga kabataan, minsan maging sa mga kababaihan, sa mga babae po, makikita naman natin sa kanila na physical appearance and beauty is such a major issue sa buhay ng mga babae. Kaya kita natin po, kahit saan mang lugar sa buong mundo, alam natin kung gaano kalaking pera ang ipinapasok ng negosyo ng mga negosyong pangpaganda. Mula sa mga cosmetics, plastic surgery, sa mga damit, sa mga bags, and many other things. Itong mga bagay na ito, alam natin that women indulge in these things in order to bring about physical beauty. They want to be attractive. Why? Because being attractive is a big issue para sa maraming mga babae. Kaya nga malalaki ang mga handbags ng mga babae. Ano ang laman? Pampaganda, pabango,
yung laman ng tukador, makikita mo pwedeng ilagay na doon sa loob ng bag ng mga babae. Hindi yan nahihiya na magsuklay in public, mag-lipstick kahit nasa sasakyan, o mag-makeup. Why? Sapagkat ito yung area sa buhay ng mga babae na nais nila na bilang mga babae ay sila ay maging kaaya-aya sa paningin ng iba. Attractiveness affects their sense of worth. Kaya kapag ka ang babae sinabihan mo na ang ganda mo o ang ganda ng damit mo, etc., yung in-appreciate mo, yung kanyang kung sino siya, yung mga meron sa kanya, of course, it affects their sense of worth. Kaya halimbawa, sinabihan ko kayong lahat na mga babae, sinabihan ko kayo halimbawa ng, uy, ang gaganda niyong lahat ah. Siyempre, alam ko na matutuwa kayo. Kaya lang, di ba halimbawa nga lang yon, pero kahit na halimbawa lang, alam ko na natuwa pa rin kayo. Di lalo na kung totoo pa. Pero yun yung nais kong ipahayag sa inyo, na ito yung kalagayan ng mga babae karamihan. Yung kanyang sense of worth ay nakikita when she is appreciated. Hindi lang yung attractiveness ang nagbibigay ng sense of worth sa mga babae. Yung mga ginagawa niya, yung mga bagay na kanilang pagsisilbi, pag ito ay napapansin, halimbawa, nagluto at napansin natin at sinabi natin, uy, ang sarap ng luto mo, or ang ganda ng ayos ng bahay, o kaya naman, tinignan mo yung kanyang, sa physical, halimbawa, sinabi mo, napansin mo yung kanyang daliri, uy, ang ganda naman ng daliri mo, hugis kandila. Wag mo na lang idugtong na puro patak. Ma-offend yun. Pero, ibig sabihin, biro lang po, pero yun po yung kalagayan talaga. Sa mga babae, bumababa ang kanilang self-worth kapag tila yung para bang hindi napapansin yung kanilang mga ginagawa. Now, another thing sa mga babae, issue din sa mga babae yung pagka sila ay parang lumalagpas na doon sa tinatawag na marrying age. Kaya nga po, 'di ba, yung iba kapag nandito sa ganitong kalagayan, anong gagawin? Pag nakita ng isang tao, nakasalubong, magkukumustahan yan at wala ka pang asawa? Hala, malapit ka nang mawala sa kalendaryo. Yung iba, parang sa kanya ay yun, para bang attack sa personality niya yun. Kasi nga, bakit yung iba? Mas maganda naman ako doon, mas okay naman ang ko, bakit wala pa akong asawa? Siguro hindi ako maganda. Marami ng mga issue na naiisip. At yung mga remark na yon ay para bang feeling nila ay rejected sila, katulad ni Ana, aping-api. Katulad nung movie ni Lisa Soberano na ang linya niya, bakit? Pangit ba ako? May mali ba sa akin? Am I not enough? Para bang mga ganong bagay. Now, these statements means para bang kitang-kita mo na bumaba ang kanilang self-worth or mababa ang kanilang self-worth. Kaya yung iba, anong ginagawa nila? They get married because for them, that means they are accepted. Hindi dahil sa talagang dapat silang mag-asawa dahil mabuti ito or sa ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero yung iba, hindi. Yun yung naiisip nilang dahilan. Dahil doon sa, ay lalagpas na sa kalendaryo. But if you are a person living up to what's your worth, your true worth, hindi mo hayaan na yung mga magdedesisyon ka sa mga bagay na mahalaga sa iyo dahil lamang, lalo na sa pag-aasawa, dahil lamang ang idea mo, malapit ka nang mawala sa kalendaryo. No, magtitiwala ka sa Diyos na siya ang mayroong mabuting plano sa buhay mo. Hindi ka matataranta, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi hindi yan ang nagdidetermine ng iyong buhay. Hindi yan nagpapababa ng iyong pagkababae. Yan ay sinasabi lang ng mundo. So, live up to your true worth kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Now, sa mga lalaki naman, how does men face the issue of self-worth? Sa mga lalaki, para sa kanila, sa amin, yung physical strength, yung kakayahan physically, ito po yung, syempre kasi nga lalaki, it symbolizes strength. Kaya kita nyo, ano ang gustong i-portray lagi ng lalaki? Parang siyang laging malakas, siyang bida, di ba?
Kaya nga nagkakaroon ng issue yung tinatawag na equality. Yung sinasabi ng babae na yung kaya ng lalaki ay kaya din niya. Pero ang totoo, talaga namang superior ang lalaki, lalo na pag strength ang pinag-uusapan. Kaya anong ginagawa ng lalaki? Saan yan ginugugol ang kanyang oras? Kaya niya magugol ng maraming oras para sa gym, para ma-achieve niya yung kanyang gustong ng katawan. Makikita mo na ang mga lalaki, kumbaga dahil nga lalo na yung mga binata, pansinin mo, yan, mga lalaki magagaling pumorma, na kahit mga estudyante pa lang ang puporma na, kala mo naman may mga pera, pero mga estudyante pa lang. Pero yun ho eh, kumbaga, yun yung kalagayan ng lalaki. At ang lalaki, they feel confident because alam nila, they are strong, they are able. At magsisikap yan na malaman ang maraming mga bagay. Dahil para sa lalaki, to the ability to sway people, to influence others, and be heard. Ito yung mga bagay na gustong gawin ng lalaki. At pag nangyayari ito, yung kanyang self-worth, somehow, ay nakikita niya. Kasi yun yung kanyang idea. Men wants to draw attention through their abilities. Kaya pagka hindi siya napapansin, kapag sa pamilya, dahil mas malaking kumita ang babae, at siya ay walang trabaho, anong nangyayari? Mapapansin niyo, magulo yung pamilya na yon. Kasi parang yung kanyang self-worth, hindi niya na exercise. Na-offend siya sa ganong kalagayan. Ganon din po, hindi lang ang mga kabataan, hindi lang ang babae, hindi lang ang mga lalaki, maging ang mga elderly o yung ating mga katandaan, meron din silang issue ng self-worth. At minsan, di natin sila naiintindihan, pero ang totoo, as they are aging, habang nagkakaedad sila, medyo mabigat yung kanilang pinagdadaanan. Kasi sila po, yung mga tao na sanay sila, na they influence others. Para sa kanila, yung kapag ka nagagawa nila ito yung nagbibigay ng sense of worth sa kanila. Yung para bang nagbibigay sila ng advice, pinakikinggan sila, dahil sila noon ay mga magulang. Pero as they slowly, yung talagang medyo tumatanda na sila, na parang hindi na sila ganun kaganda, hindi na sila ganun ka-powerful, hindi na sila ganun kalakas, at hindi na nila nagagawa yung mga katulad ng ginagawa nila dati, para sa kanila, unti-unti yung mga bagay na yon ay nawawala na yung kanilang self-worth. In fact, ang ibang mga matatanda, ayaw nga nila, ibang mga tao, itong dahilan kung bakit ayaw nilang tumanda. Kasi ayaw nilang maranasan itong mga bagay na ito, na parang hindi na sila importante, hindi na pinapansin, kasi nga matanda na. May mga taong gano'n, natatakot silang tumanda, kasi ayaw nilang ma-experience ito. Kaya anong ginagawa ng iba? Ang ibang mga matatanda, nakikita ko, at naunawaan ko sila dahil sa mga katotohanan ito na nakikita ko sa buhay. Kaya ang ginagawa ng ibang mga matatanda, nagpipilit pa din kahit hindi na nila kaya. Kasi gusto nila, meron pa din silang influence sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, na sila yung nakakatulong, na hindi sila ang tinutulungan. Gusto nila na patuloy silang nakaka-apekto sa iba, and sometimes, ito ang nagiging daan ng sigalot. Kasi minsan, na rin naman sila, yung para bang yung pamilya ng kanilang mga anak, pinipilit naman nilang saklawan na hindi naman na talaga dapat. Kaya dahil dito, they become emotional. Kasi sa halip na sila ay kinukonsulta noon sa ibang mga bagay, bigla-bigla, hindi na sila pinapansin. Ang idea nila, binabaliwala na sila. Para sa ibang mga elderly, ang feeling nila, pabigat na lang sila sa kanilang pamilya. Bakit? Kasi hindi na nakakapagbigay, dahil hindi na sila nagtatrabaho, nahihiya na, at ayaw naman nila na sila ang binibigyan. So yung sense of being incapable and useless, ito ay somehow nagdudulot din sa kanila ng feeling of depression. Kasi ang pakiramdam nila, useless na sila.
Sinasabi nila sa kanilang sarili, pabigat na lang ako. Wala nang dahilan para mabuhay pa. Ano yun? Low self-worth. At bawat isa sa atin, meron tayo kanya-kanyang mga hinaharap, pinagdadaanan na atake sa ating pagkatao. Ngunit ang tanong, how will you live up to your true worth? Kung itong failure to live up to your true worth has dangers in it, ang tanong ay, paano tayo makapamumuhay na ayon doon sa ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa pagkadisenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? That we live up to our true worth. Paano natin ito magagawa? Number 1, know your worth in God. Sino ka ba sa harapan ng Diyos? Yun yung importante. Yun yung unang mahalaga na tanggapin mo na katotohanan. Know your true worth in God. Sabi nga ng Psalms 8:4, what is man that you are mindful of him? The son of man that you care for him. Sa Tagalog ang sabi, ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga ba siya na sukat mong kalingain? Now, bakit nagtatanong itong psalmist patungkol sa katotohanan ito? Sino nga ba naman tayong tao na sukat na kalingain ng Diyos? Samantalang tayo ang makasalanan, tayo ang nagbibigay ng sakit ng kalooban ng Diyos. Pero bakit gano'n na lamang ang labis na pagmamahal ng Diyos? Bakit nga ba? Well, kasi nga, sa Diyos, napakahalaga natin. Sa Diyos, makikita natin na tinitingnan niya tayo hindi doon sa ating mga failures, kundi tinitingnan niya tayo kung paano ayon doon sa kanyang plano para sa atin, kung sino tayo magiging. Hindi niya tayo nilikha para puksain. Nilikha tayo ng Diyos upang makasama niya habang panahon doon sa kanyang piling. That's how important every one of us before God. Kaya yun yung dapat nating makita. Ibig sabihin, before God, you are very precious. Kaya nga sabi ng Jude chapter 1 verse 1, yung ating pinag-aralan, mayroong threefold blessings ang bawat mga anak ng Diyos na pinapakita sa atin dito sa verse 1. Ano yun? That we are called, we are loved, and we are kept. We are chosen by God, we are called by God, we are loved by God. So ano yun? Makikita natin na ganun tayo kahalaga sa Diyos. You are loved by God. You are accepted by God. Ano man ang iyong kalagayan. Sabi ng banal na kasulatan, wala pa tayo nagagawang mabuti. Pero minahal na tayo ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya ibig sabihin, wala tayo may pagmamalaki na sabihin natin, kaya tayo mayroong buhay na walang hanggan, kaya tayo papasok ng langit kasi ako'y laging nagsisimba, ako'y gumagawa ng mabuti. Hindi yon. Tinanggap tayo ng Diyos kung sino tayo, dahil lahat tayo ay mga makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya siya ang gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. Sa paanong paraan? Tinumbasan ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Yesus. Jesus died on the cross for each and every one of us. Mula noon hanggang sa mga darating na panahon, tanging ang kamatayan ng Panginoong Yesus ang nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao, sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. So you are loved by God and you are accepted by God, kahit sino ka man. Pero kung tinanggap ka man ng Diyos, kung sino ka man, hindi naman ninanais ng Diyos na manatili ka pa rin sa iyong kalagayan nung tinawag ka niya. Nais niya na kung ikaw ay nasa kanyang kaharian, sundin mo ang kanyang kalooban. Mabago ang iyong buhay at ang Diyos lang ang pwede magbago ng iyong buhay. Tandaan mo, you are a child of God. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ang iyong ama ay banal. Dala-dala mo ang katangian ng iyong ama. If God is your Father, then you are godly. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na banal. So live by that truth. Maaaring hindi ka perfect, nagkakamali ka, but it doesn't mean na wala ka ng halaga sa Diyos. No. Maaaring nagkamali ka, pero ang Diyos nandyan pa rin sa iyo.
patuloy kanyang tatanggapin, babaguhin, hanggang mangyari yung kanyang mabuting kalooban, hanggang ikaw ay umaayon na doon sa kanyang plano na ikaw ay maging katulad ng kanyang anak na ating Panginoong Jesus. So live by that truth. If you want to live up to your true worth, know your worth before God. Sino ka ba sa harapan ng Panginoon? Kasi kung hindi mo alam kung sino ka, paano ipamumuhay mo bilang kung sino ka talaga? So kailangan kilala mo ang sarili mo, hindi doon sa sinabi ng sanglibutan kung sino ka. Ang sinasabi ng sanglibutan, we are the highest form of animal. Pagka ikaw ay pinaniwalaan mo sa sarili mo na ikaw ay highest form of animal, mamumuhay ka pa rin na katulad ng animal. Ngunit maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, you are a child of God. Anak ka ng Diyos. Therefore, ang makikita sa buhay mo, godly living. Sapagkat yan ang ginagawa ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan nyo, God called you from out of darkness to display His glory in His marvelous lights. Yun yung sinasabi ng unang Pedro, chapter 2, verse 9. Ikaw ay tinawag ng Diyos para sa kanyang kalooban. Secondly, hindi lamang makita mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Number 2, focus on your strength. Lahat tayo may mga kahinaan. Pero tandaan nyo, marami tayong mga strong points. Marami tayong mga strengths. So anong gagawin mo? Mag-focus ka kung ano ang mga bagay, kung saan ikaw ay mahusay. Pag inamin mo naman yung mga kahinaan mo. Ibig sabihin, in-nurture mo yung mga gifts and talents and strengths na binigay ng Panginoon sa'yo para magtagumpay ka. At huwag mong tingnan lamang yung mga kabiguan mo. Ibig sabihin, don't let failures define you. Yes, sa buhay na ito, minsan may mga pagbagsak tayo, may mga bagay tayong nagagawa, mga maling decision, and it affects our lives. Pero hindi ibig sabihin na bumagsak ka, ay failure ka na all your life. No. Failures are your lessons not to do the same mistakes over and over and over again. Kapag ka paulit-ulit na ginagawa mo yung mga mistakes mo, ay hindi na yan mistakes, katangahan na yan. Alam mo ng mali, alam mo ng masama, pero ginagawa mo pa. Hindi na yan pagkakamali. Yan ay katangahan na. Sinasadya mo na, gusto mo nang mapahamak ang buhay mo. So huwag mong hanapin ang wala sa iyo. Kundi kung ano ang mayroon ka, linangin mo. In-nurture mo yung mga gifts. Tingnan mo yung mga strengths mo. At kung meron kang kahinaan, linangin mo ito, hingin mo sa Panginoon na maging kalakasan mo. So that's the second point. Focus on your strengths. Number 3, appreciate the people that sees your real worth. Because of who you are and not because of what you have. Katulad ng kalagayan ni Elkanah, maraming mga tao na pinapahalagahan kanila dahil sa ikaw ay ikaw. Kasi Elkanah, kahit na si Ana ay walang anak, hindi issue sa kanya yun. Mahal pa rin niya si Ana. Now, sa ating panahon din, marami pang mga Elkanah sa ating panahon na tinatanggap ka, hindi dahil sa kung anong mayroon ka, kundi dahil kung sino ka. So you don't have to pretend to be somebody sa mga Elkanah for them to like you. Hindi mo na kailangan mag-pretend. May mga tao na minsan parang ang hirap mong i-please. Kasi gusto nila maging iba ka sa harapan nila. Well, kung ganun ang kalagayan ng ibang mga tao, don't try to pretend to be somebody para lang ma-please sila. No. Ang hanapin mo ay yung mga katulad ni Elkanah, yung mga tao na tinatanggap ka, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ka, kundi dahil ikaw ay ikaw. At kung sino ka talaga, kilala ka nila at yun ang mahalaga sa iyo. Totoo ka sa iyong sarili. Tatanggapin ka nila dahil ikaw ay ikaw. So, ganun din. Kung may mga tao na nagpapahalaga sa iyo kung sino ka at kung ano talaga ang kalagayan mo, then, ganun din ang gawin mo.
Live up to your true worth. Kung sino ka, imagine yung tao may paniniwala sa iyo, pero ikaw hindi ka naniniwala sa iyong sarili. At totoo po, meron mga ganong tao. Sometimes, kailangan natin ng mga tao na binubus tayo kasi minsan talaga, pinanghihinaan tayo ng loob. Pero ang totoo, kung titingnan natin ang ating sarili, kung makikita natin talaga yung ating mga kakayahan, makikita natin na yes, meron tayong mga weak points, may mga weaknesses tayo. Pero ang totoo, meron din tayong mga kabutihan, kagalingan na dapat nating pinaglilinang. At minsan may mga tao na sila yung nagsasabi sa atin nun. Sila yung mga tao na nagpupush sa atin. Kapag minsan parang gusto mo nang sumuko, may mga elkana sa likod mo, sa tabi mo, may mga elkana na nag-encourage sa'yo. So, appreciate the people that sees your real worth. Kilalanin mo sila. Kasi yan yung mga totoong tao na dapat kasama mo. Number 4, stay away from people that pulls you down. So kung merong mga elkana na itinataas ka, yun yung i-appreciate mo. Lumayo ka naman doon sa mga tao ng mga pinayna naman. Yung mga pinayna na alam mong hindi sila blessing sa iyo dahil hindi nila nakikita ang iyong halaga. Ang totoo, talaga namang hindi nila napapansin yan dahil minsan naiinggit sila sa iyo. So stay away from them. Meaning, pag sinabing stay away from them, ang nice kong tukuyin dito is, don't listen to them dahil yung mga sinasabi nila, kung tutuusin ay, kung alam mo na ito ay hindi totoo, kumbaga ito ay opinion lamang nila at gusto ka lang nilang siraan o ibaba, di, huwag mo silang pakinggan. Piliin mo yung mga tao na dadalhin ka sa kaayusan at kabutihan ng buhay. Na maaring pinupuna ka, tinuturuan ka pag mali ka. Bakit? Kasi gusto kang mapabuti. Ito yung mga tao na hanapin mo. Yung mga tao na mayroong mga malilinis na puso. Na dadalhin ka sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga ng ikalawang Timoteo, ito yung paalaala ni Apostle Paul kay Timoteo, chapter 2, verse 22, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan at pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal. At anong sabi sa later part ng verse? Ito pong sabi, at mamuhay ka ng payapa kasama ng mga taong may malilinis na puso at tumatawag sa Panginoon. So, saan ka dadalhin ng mga taong may malilinis na puso na tumatawag sa Panginoon? Saan mo yan makikita? Sa gawain ng Diyos. At saan kanyang dadalhin? Hindi kanyang dadalhin sa kapahamakan. Kaya yun yung piliin mo ng mga taong samahan mo. Yung mga katulad ni Elkana na ina-encourage ka, lumayo ka doon sa mga tao na hinihila ka pababa, pinabababa ang iyong self-worth. And fifthly, panghuli, bring to God in faith your circumstances. Totoo, dahil nandito nga tayo sa mundong ito na alam natin talagang pinaghaharian ng kasamaan dahil nga inagaw niya yung binigay na karapatan kay Adan. Kaya ano nangyari? Binaliktad niya ang mabuting plano ng Diyos. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, yun nga po, instead of living or failing to live doon sa tinatawag nating true worth, kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos, we can live up to our true worth. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananalangin. Ang susi pa din natin lagi is yung prayer na mangyari yung kalooban ng Diyos, katulad ng naging panalangin ni Jabez. So ano ginawa ni Ana para mabago yung kanyang buhay? Lumapit siya sa Diyos. So ganun din sa atin, let's bring to God in faith our circumstances. Ano yung mga bagay na nagpapababa ng iyong self-worth? Ano mga kakulangan at kahinaan niya na sa tingin mo parang hindi ka magtatagumpay dahil lagi yun ang nakikita mo? So ano gawin mo? Ipanalangin mo sa Panginoon. At tingnan niyo po si Hana, nung siya'y nanalangin sa Diyos, hindi yung kanyang panalangin ay para gantihan si Penina. Kundi ano yung kanyang prayer? Dinala niya yung kanyang circumstances na siya ay walang anak at gusto niya na para hindi na siya kutyain ni Penina, Panginoon, bigyan mo ako ng anak. At kapag ka binigyan mo ako ng anak, iaalay ko siya sa iyo. Paglilingkuran ka ng aking anak. At talagang ikinumit niya ang buhay
ng kanyang anak. Hindi pa man dumadating, may plano na siya maganda, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi para maghiganti kay Penina, kundi para sundin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. What is that? Living up to your true worth. Kasi ang mga anak ng Diyos, ang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Kaya ano yung prayer niya? Mabago yung kanyang sitwasyon para maganap ang kalooban ng Diyos. Kaya ang prayer niya, gusto niya nang tapusin yung hurt and brokenness na nararanasan niya every year. At gusto niya nang maranasan yung kalooban ng Diyos. At alam niya, kaya yun ng Diyos na gawin sa kanya. Mga kapatid sa Panginoon, katulad po ni Hannah, are you living up to your true worth? O katulad din niya before na nag-i-struggle din kayo doon sa kanya, sa inyong sarili, sa pagkakilala sa inyong sarili, na parang ang tingin mo sa iyong sarili ay parang hindi sapat ang nagagawa mo, wala kang kakayahan, na parang hindi ka magtatagumpay dahil ito yung mga nakikita mo, ito yung kalagayan mo, ito yung pamilya mo, ito yung kinapapalooban mo, ito ang trabaho mo. Well, tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi yung mga kalagayan natin ngayon, hindi yung mga sitwasyon natin, na pag tiningnan natin ay parang wala na tayong magagawa. Kapag nakita natin ang tunay nating katayuan sa harapan ng Diyos, at yun yung hiningi natin by faith, na pangyarihin ng Diyos sa ating mga buhay, tulad ni Jabez, at tulad ni Hannah, we can live up to our true worth. Kasi yun talaga ang plano ng Diyos. Ano yun? Buhay na ganap at kasiyasiya. At mangyayari lamang yan kapag tayo pumapaloob sa kalooban ng Diyos. Sa Kanyang plano sa ating mga buhay. Amen? Live up to your true worth. Ikaw ay anak ng Diyos. You are chosen. You are loved. You are kept in Christ. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang gawa ng dyablo ay hindi magtatagumpay sa iyo dahil ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Huwag mong hayaan ng pandaraya ng kaaway, ang mag-torment sa iyong puso, sa iyong isip. Huwag mong hayaan yung matagal ng hatred na yan, yung kung ano man yan na patuloy na pinaghaharian ng kaaway sa iyong puso. Huwag mo hayaan na taon-taon, dala-dala mo pa yan, mahihirapan ka. Give it up all to God. And live up to your true worth, na ikaw ay anak ng Diyos. Namumuhay ka ng may katagumpayan sa piling ng ating Panginoon. Sinusunod ang Kanyang kalooban. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let us go to God in prayer. Thank you, Lord God. If you want to experience how to live up to your true worth, know who you are before God, at patuloy na itong pangyarihin mo sa iyong buhay, yung Kanyang mabuting kalooban. Focus on the strength that God has given you. Yes, meron kang mga kahinaan. Pero hingin mo sa Panginoon na itong mga kahinaan na to, hindi ito yung maging daan upang lagi mong makita ang sarili mo na wala kang magagawa. Kundi dalhin mo yan sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon. Live up. Let's live up to our true worth. Taas natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Yes, Lord God. We give you glory and praise, Lord. Father God, salamat po sa katotohanan na kami na mga anak mo ay mahalaga sa iyo. Mahalaga dahil kahit kami, Panginoon, ay mga makasalanan pa, inibig mo na kami. At ang aming mga buhay, tinumbasan mo ng buhay mismo ng aming Panginoon upang kami ay maahon mula doon sa gawa ng laman at dalhin mo sa iyong kaharian ng kaliwanagan upang ang bawat isa sa amin ay maghayag ng iyong kagilagilalas na gawa.
Kaya Lord, ang dalangin ko po sa iyo, O Diyos, mangyari ang iyong plano, ang iyong ang iyong layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. Father God, salamat na merong purpose ang aming mga buhay. Bawat isa sa amin na kabilang sa iyong kaharian ay merong maliwanag na purpose sa iyong kaharian. Hindi lamang kami kumukuha ng space sa mundong ito, kundi nilagay mo kami sa mundong ito para mangyari ang iyong banal na kalooban. At, O Diyos, hayaan mo na ito po yung makita namin. At kapag nakita namin ang purpose na ito, Panginoon, ito ang aming lakaran upang makita namin na merong sense of worth ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. Ano man ito, maaaring iba-iba kami, Panginoon, ang ginagampanan sa pagkatawag mo sa amin. Ngunit bawat isa sa amin, katulad ng isang katawan na maraming mga bahagi, bawat isa sa amin ay mahalaga sa iyo, O Diyos. Mahalaga na ginagampanan ang plano mo, Panginoon, upang ang iyong kaharian ay aming mai-advance, upang marami pa, Panginoon, ang aming madalang kaluluwa sa iyong paanan. Kaya patuloy mo kami puspusin ng iyong banal na Espiritu, payamanin, O Diyos, ang aming kaalaman at karunungan sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. At hayaan mo na ang iyong salita ay maging buhay sa bawat isa sa amin. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang aming mga labi, Panginoon, ay magpahayag ng katotohanan na aming narinig mula sa iyo at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo kami na makapaghayag ng iyong salita upang ang mga mananampalataya sa iyo, Panginoon, ay mabago din ang buhay kung paanong binago mo kami. At O Diyos, makita mo ang bawat isa sa amin that we are really living up to our real worth sa harapan mo, Panginoon. Na kami ay mga anak mo, mga mananagumpay, kami ay mga anak mo, Panginoon, na pansamantala lamang na naninirahan dito sa lupa. Ngunit ang aming tunay na tahanan ay doon sa kalangitan na kung saan ang bawat isa sa amin ay iyong pinaghanda ng kani-kaniyang mga sariling lugar. And we are excited, O God, kaya patuloy kami maglilingkod hanggang sa ikaw ay muling dumating. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Hallelujah. Hallelujah.